So, isang mapagpalang araw po para sa inyong lahat. Ako nga po pala sa Leximel and welcome back to our 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo and Seminar Edition. For today po ay letter A pa din po tayo na ating serya. And for our topic po ay, ikaw ba ay tunay na anak o ampon? Or adaptation. And for our scripture naman po, you can find it on book of Galatians chapter 4 verses 4 to 7. And basahin po natin yung kasabihan po dito. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. And for our Tagalog version naman po, subalit nang dumating ang ganap na kapanahonan, ang isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak, at sapagkat kayo'y mga anak at isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. So, yun po yung kasabihan po sa talata for today devotion. And tayo naman po tungo po sa ating mga katuruan. Number 1 po ay, there is only one Son of God. Ibig sabihin po nun, si Jesus lamang ang nag-iisang tunay na anak ng Diyos. Siya po ang bugtong na anak na isinugo upang magdala ng kaligtasan sa sangkatauhan. Kaya't siya ang natatanging tagapamagitan sa Diyos at tao. And for the second po ay, we are adopted children through Jesus Christ. Sa pamamagitan daw po ni Kristo, tayo po ay ginawang mga ampon ng Diyos. Ipinagkaloob po niya sa atin ang karapatang maging anak ng Diyos, hindi po sa ating sariling gawa, kundi po sa biyaya ng kanyang pag-ibig. And for our last teaching naman po, we receive the Spirit who Christ, Abba, Father. Ang Espiritu Santo daw po ang nagpapatunay na ng ating pagiging mga anak ng Diyos. Sa Kanya po, natututunan po natin na tawagin ang Diyos bilang Ama, na nagpapakita po ng malapit na relasyon natin sa Kanya. And tayo naman po ay dadako po para sa ating mga application. Number 1 po ay, stick to our blood relationship with God. Panghawakan daw po natin ang ating pamilya, ang pagiging bahagi po ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo. Huwag daw po natin hayaan ng anumang bagay na sirain ng ating kaugnayan sa Kanya. And for our second application, rely on our union with Christ. Ibig sabihin po nun na magtiwala daw po tayo sa ating pakikiisa kay Kristo bilang pundasyon po ng ating pagkakakilanlan at kaligtasan. Sa Kanya din po natin natagpuan ang ating tunay na layunin at direksyon sa buhay. And for our last application po, live a spirit-led life as evidence of adaptation. Ibig sabihin po nun na mamuhay daw po tayo ayon sa gabay po ng Espiritu Santo bilang patunay ng ating pagiging mga anak ng Diyos. And hayaan daw po natin yung kanyang presensya na magbunga ng kabanalan at pagiging masunurin po sa ating Ama sa Langit. And dito po nagtatapos sa ating devotion for today. And maraming salamat po sa pakikinig. Thank you.